Ano po, andito po ako yung sa McDo kanina. Kasama ko ang actor na si John Naira. Hello John, kumusta ka na? Ito Vance, okay lang naman. Long time no see. Oo. It's nice to see you again. Mukhang iba na ang income ng iyong kahera. Dati mga maliliit na yung karakter mo. Ngayon, ang lalaki na ng mga karakter mo. Actually, ano pa rin naman Vance kumbaga malayo pa, pero malayo na rin. Yung, Oo. kumbaga, parang kasabihan na ganun. Maswerte rin at nabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho ng ganun, mabigyan ng mga karakter na ganun. Ang mga ka-level mo na parang sila Bayani, sila Loko mo. Oo ako yung mga ano mga kaibigan ko lang yun, pero mas malalaki pa yung mga lives mo ay sa kanila eh. Ayan yung mga mga celebrity. Ako hindi naman ako celebrity bunch. Alapit na di ba? Sino nagpasok sa'yo dun? Sa mga kapit mo? Sarili mo? Nagsimula naman sa ano ba? Actually, ikaw isa ka sa nagsimula ako, isa ka naman sa nakatulong Oo. ng mga kalimutan niyan. Tapos yun, nagsimula akong freelance hanggang sa may mga nagtiwala from the production. Oo. Pero nagsimula rin ako sa mga agency hanggang sa, pero mabilis lang din. Napagkatiwalaan ako ng mga taga-production. Sila na mismo kumukontak sa akin, so naging rekta ako. Oo. Nung sa 7 naman, natulungan rin ako ni Tatay, Ses, ang dapat. Oo. Tapos after that, ngayon, ang tumutulong sa akin si Ricky Gallardo. Manager niya ano? Sino ba yun? Manager ng mga bigating artista yan. Oo nga, Hindi. Si Alan, ano yun? Alan. Basta ilala ko na yun. Tapos sino pa humahawa niya? Marami siyang hawak eh. Marami. Sila Mon Ompiado, Richard. Oo. Pero napakabait niya si Ricky. Hindi niya dalawang talent na explosion sa kanya. Hindi naman. Nung may usapan kami ni si Ricky, yan, sa mainstream, sa TV. Oo. Mabait naman sa Ricky, hinayaan naman niya ako. Kaya lang, syempre, in respect, of course, pagka mga medyo na project, talagang sa kanya ko yun. Oo. Ano ang mga project mo maliban sa mga walang hanggang paalam? Hindi, yung mga nabanggit mo, mga Walang hanggang kasi matagal tayo paalam. pinagkita eh. Oo. Yung medyo na karakter ko noon, medyo Pulis pa nun yun, di ba pulis? Hindi, yung una niyan, yung Bagani. Kasi sa Bagani, naging tatay ako I played Malong, naging tatay ako ni Sijan Aranilla doon. Tapos matagal, from the start to the end, andun ako. Oo. Kapartner ko doon si Rio Luxin. Tatay ko si Johnny Kumbawa ron. Siyahin ko si Night Inventor. Oo. Kapatid ko si Rio Luxin. Tapos anak ko si Sijan Aranilla. Then, after that, may magandang karakter na nabigay sa akin sa Los Bastardos naman. I played Dante, naging tatay ako ni Maxine Medina. Kalati ni Cuenca. Tapos sa mga pelikula, ayun, naswerte akong nabigyan ng pagkakataon sa Bonifacio ang unang pangulo ni Robin Padilla. I played Emilio Aguinaldo. Parang kontrabida ako. Na-audition ka ba hindi na? Ano na? Wala ka ng audition o direct ka na? Nag-audition din ako doon. Lahat naman din, may audition pa rin naman eh. May mga audition? Oo, pero pinatawag ko ng direktor. Kasi nakita lang niya ako sa isang indie, so parang nalo niya kung makaparo si Aguinaldo. Oo. So, Ano ba siya? Oo, matagal na yung kay Robin Padilla. Matagal na yan. Actually, inikwento ko lang yung mga unang mga karakter na magandang mga karakter na ibigay sa akin. Yung mga bibigyan. Tapos, etong mga huli, nakasama ako sa isang mga project ni Direk Brillante Mendoza, yung
doon na, pero cameo lang ako ron. Hanggang sa nakasama ko uli si Direk, pero this time hindi siya yung director. Isang pelikula ng protege niya, si Daniel Palacio. May bago ano? Tapos, napagkatiwalaan ako direct kasi na ano ko, narinig ko gagawin niya yung Jensen Punch. Yung magandang project na yun na ang magbibida isang Hapon. Tapos naganap sila ng Cebuano actor, medyo malaki yung role. Ang nawa yun. Narinig ko, si Ben kasi yun, kasama kami ni Ronnie Lazaro. So anyways, narinig ko, sinabi ko kay Derek na nilakas ang pilot ko, Derek, na Cebuano ako. Nagulat siya, marunong Cebuano. So binigay ka agad sa amin ni Derek yung karakter, yun yung Jensen Punch na I played Ben. Na nanalo tayo sa Busan Film Festival doon. Nilabas siya sa HBO. Nilabas siya sa HBO. Tapos, from time to time, malaki o maliit na role, lagi naman ako nakukuha na pagka-project ni Director Lante Mendoza. Tapos, wala kang planong sumampa sa Batang Quiapo? hindi, lahat naman tayo may plano na. Siyempre, may kawasak ka rin, may kawasak ka. may mga ilang beses na rin parang tumawag nung huli. Si Coco Martin mismo o ano? Kaya, hindi, yung sa production. May isang character doon na inaano ako ng taga-production. Tapos, sinabi ko lang na nag-send ako ng mga videos para maalala ni Direk Coco. Binalikan na, sabi, kay Jun, medyo hindi ganun kahaba yung role hanapan din daw ng gusto ng character. Hopefully, lang, mali na. Mali lang yung binibigay sa'yo. Okay rin naman siya. Pero sabi, mas okay sana kung mas maganda. Hindi rin ako yung pilit. Tsaka, siyempre kay Ricky na kasi, depende sa realization. Sa usapan. Kung okay o hindi. Pero of course, lahat naman ng actor nangangarap ng bilang dyan kasi sila yung number 1 na siya. Number 1 sila. Although, yun na nga, nag-guest ako ngayon sa kabila. Although, yung Black Rider. No, hindi. Ano? Lumod ka sa lupa. Kay Kiko Estrada. Ganda naman yung character, although hindi ganun katagal, pero maganda yung character. Manood na lang sila. Lumod ka sa lupa, di ba ano yun? Ang hali. Parang before Batang Quiapo kasi sa Channel 5, di ba, Before Batang Quiapo, yun yung time slot nila. Parang mauuna yun. Hindi ako sigurado, yun lang sinabi sa akin. Alam ko, yun, after Balita? After yung time, ang hapon. Siguro, sorry. Yan ang alam ko, kasi lumot sa lupa ay kapasa nila. Sa mulat doon Hindi yung original. Siya. Yung Albert Langita na ngayon. Albert Langita. Anong role mo doon pala? Anong role mo? Tumatanda na ako, nakalimutan yung pangalan ko. Anyways, yung character niya, ako yung financier nila Kiko, nila ang tawag daw, nila Sara. Labati. Kasi nangangailangan sila kasi kakalabanin yung tatay niya, Gardo. So wala silang pera, ako yung tutulong sa kanila. 2 part tayo 2 part. Sige. Mabalik tayo mamaya dahil meron ang part 2. May mga commercials na tayo. May part 2.